ang Vice Presidente absent. Hindi naman daw no show. Hindi totoong no show daw ang Vice Presidente doon po sa paghingi ng budget. Kaya lang, ang nakita ko dito, ito, walang laman ho talaga. Pero babasahin ko pa din ho sa inyo. Sabi ho dito, mga kababayan, sa 21, magkikita-kita na daw po sila. Hindi, wala dito yun. Sa 21, magkikita-kita sila. May mga dalang mga baseball, may mga dalang molotov. Sabi, mga kababayan, hindi totoong no-show si Vice Presidente o yung mga delegates niya. Itinanggi ng Office of the Vice President na hindi nila sinipot ang budget hearing para sa OBP. Kaya ito, ipinagpaliban ito sa susunod na linggo. Postpone na, tas inilipat na lang sa susunod. Dapat kapag hihingi kayo ng budget, yung pag-uusapan yung budget ninyo, may papaliwanag nyo ng maayos. Diba? Wala naman ho siguro ang problema kung talagang yung mga budget na hinihingi ninyo, para doon sa mga proyekta at doon sa para mapatakbo nyo ang Office of the Vice President. Di ho ba? Kaya lang ho, mga kababayan, tingin ko naging talagang obligado na ipaliwanag. Actually, dapat naman talaga obligado ipaliwanag ng mga mambabatas, ng mga nakaupo sa gobyerno kapag kami mga budget sila. Bakit ho, mga bossing? Sa laki ho ng nawawala sa bansa natin, sa laki ng mga nakikita na mga ghost flood control, mga ghost project, tingin ko dapat kailangan na kailangan. No? Nung nakaraang taon, Marcoleta ay pinagtanggol ang Vice Presidente. Kasi daw, dapat pag ang Vice Presidente ang humihingi, hindi na ipinapaliwanag yan, wala nang paliwanagan, wala nang tanungan. Naku po, nung last year, ang hinihingi nila is 2 billion plus na budget po sa OBP. 2 billion plus. Ilan ho yung 2 billion? Yung first 1 billion, kailangan mo magkaroon ng 999 million. Ganun ho, kalaki. So, ibig sabihin, kailangan dalawang beses mong malagpasan ng 999 million ho, mga kababayan. Ang isang kotse, ang isang Fortuner, 2 million lang. O, ganon. Diba? So, laki. Yung mga ibang Vice Presidente, yung kanilang mga pondo, budget, 700 to 730 million lang ho. Ibig sabihin, dalawang beses mahigit o lagpas dalawang beses yung kanilang hinihingi. Kaya naman po, doon sa House of Representatives dati ho, mga kababayan, is talagang inaalam nila kung saan gagamitin itong 2 bilyon. Ano? Kasi nakita doon, meron mga para sa advisor, 100 million. Grabe. Advisor ni Inday Sara, no? 100 million. Tapos meron yung mga proyekto ng mga DSWD, meron din silang kaparehas ng ganun. Tayo ho, bayan natin, nagtitipid nga ho, kailangan at least magamit ng maayos at husto yung ating mga pondo. Sabi dito, sa pahayag ng OBP, sinabi nila may delegasyon na ipinadala sa hearing sa pangunguna ng isang assistant secretary. Assistant secretary lang yung pinadala nila. No, hindi si Sulaika hindi na nila pinadala. Sabi ni sino 'yon? Si Benzer, magbabayad na daw ulit kay Koopman kaya need na ng pera ng BC. Uy, gabi. Sa pahayag ng OBP, sinabi nilang may delegasyon na ipapadala sa hearing sa pangunguna ng isang assistant secretary. Si Sulaika wala na, hindi na pinadala. Ano naman siguro ang kinalaman ng assistant secretary dyan? Pero alinsunod daw sa tradisyon ng Kamara ay dapat opisyal na may ranggong undersecretary pataas ang dapat dumalo. Yun. 3 oras bago ang hearing ay nag-abisong dadalo si Vice President Sara Duterte. Pero minabuti ng Kamara na ipagpaliban na lang ang hearing. Para suportahan ito, naglabas pa ang OBP ng screenshot na umano'y palitan ng mensahe sa pagitan ng budget. Yan, may resibo sila, eto yata, Naku, eto. Sabi dito, sino kaya ito? Sandali, may mas malinaw akong kopya niyan. Wala si Sara. May mas malinaw akong kopya dun. Ito.
sa Republic of the Philippines, Office of the Vice President, sabi, can you call me super urgent now? If cause, sukay ka. Sino sukay ka? Sulaika. If cause Sulaika cannot come, don't expect smooth hearing. No, we need Sulaika Lopez at the very least. And why are you not responding to my calls? We need USEC level. Ito yung kausap nila nila Sara. Tama ba? We need USEC level. Defer muna to further notice. Diffuse muna natin situation. We need USEC level. Kailangan ganun kataas yung yung a-attend. USEC level kasi to attend man lamang. Very sorry. I need cause Lopez sana pero late na advice ko na committee very. Sabi kung si Sara she is sick but even she is not sick. I will not let her si Sulaika hindi papayagan. I will attend in her stead. Ayaw na siguro na maipit kagaya nung dati sa mga tanungan si Sulaika ng ating Vice Presidente. Sabi ni Adela Brasos, tapos na po akong kumain. Tutuloy na po namin yung yung kay Jinggoy daw. Yung botomesang sinasabi. Tuloy na ba natin? Tapos na daw kumain si Adela Brasos Salamat kaayo Vice. Papadala sila yung yung assistant secretary lang. Sabi gusto si Sulaika. Para nga naman, mas maipantindi lahat-lahat mga bossing. Kung ganun kasimple lang ay papadala mo, maliit na tao nga lang yan. Baka hindi pa ma-explain lahat. Baka ang mangyari mga kababayan, is yung tipong, wala lang. Puro, hindi ko po alam to, Your Honor. Hindi ko po alam to, Your Honor. Pasensya na po, Your Honor. Sila po yung nakakalam. Ganun lang mangyayari. Sa susunod na linggo naman daw mga bossing itutuloy. Ito mga bossing, yung susunod nating topic, ito po ay tungkol doon sa flood control. No? Sabi ni Shiro Kansaki, Mark, may comment si Addictus Rex. Ano comment ni Addictus Rex? Ay, Chang, shout out sa iyo. Bossing Mark, breaking news. Ano yan Hindi ko naman mako-comment yung hindi ko naman makikita yun Kasi link yung pinasa ni Addictus Rex, di ko mabubuksan. Ito ang nagdetalye kung yung sa mga flood control mga bossing. At dito may sinasabi, binubuko si yung mga diskaya, mga kababayan, kung magkano talaga ang kita nila. Hindi daw totoo yung 2 to 3% lang ang nakukuha nila. At pagka maganda daw yung proyekto, ibigay daw kay congressman. At may ibinuko pa dito, abangan nyo mga kababayan. Kaya pala,